Let's welcome our sixth runner-up, Angelita C. Nabarosa, together with her sport, Jamie P. Nabarosa. Ladies and gentlemen, a round of applause to our sixth runner-up, Angelita C. Nabarosa, and her sport, Jamie P. Nabarosa. And now, let's witness our fifth runner-up, Arian C. Ramos, together with her sport, Mike Angelo Latuna. Ladies and gentlemen, let's welcome our fourth runner-up, Cristina P. Domingo, with her sport, Erwin Onita. Our third runner-up, we have Emerlyn Yan Carduque and her sport, Ferdy Carduque.
court, Mark Andre Richmond Campbell. Okay, ganda Pagmusta ang iyong mga mata Kumikinang-kinang Di ko maintindihan Ang iyong mga tingin Labis ang mga ningning Langit ay bumaba Mababa pala ang tala Tumingin ka sa aking mga mata Hindi na kailangan pa Tanong ng paulit-ulit Ikaw lang ang iniibig At kung di kumbinsido'y magtiwala ka Huwag ang puso't maniwala na Ikaw lang ang siyang ibibig Ikaw lang ang iibigin Sa'yo Paglalambing ako ay nahulog din Di ko alam kung ano ang gagawin Di ko alam kung saan titingin Halik sa lapit Tingin na natin di akalain Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to our first runner-up, Clarissa Di Bantoy, and her sport, Clark Richmond Campbell. Di nakakailangan pa Tanong ng paulit-ulit Ikaw lang ang iniibig Kung di kumbinsido'y magtiwala ka Hawakan ang puso't maniwala na Ikaw lang ang siyang inibig Ikaw lang ang iibigin And now, let's put our hands together as we welcome our Mrs. Florida 2023, Her Majesty, Queen Melissa Aviles Candelaria, and her
Sulong! Cut! Sulong! Ligo! Sa kaliwa! Go! Ligo! Sa kaliwa! Go! Thank you very much to our CET of Seboniban National High School. Once again, we would like to thank the people of Barangay Plaridel. Our celebration of our Barangay 2023 in honor of our patron saints, Santos and Chapel Apostol. And of course, we would like to greet and give and to lead the national anthem, let's have Honorable Kagawad, Marietta, and Villa Cruces. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you very much. You may now be seated. Once again, maraming salamat po sa ating CET of Seboniban National High School. So you can invite them po in all their locations, all other barangay fiestas, sila po ay available. Just call Ma'am Carmina M. Dichoso as one of the advisors of our CET. And yes, we would like to welcome our barangay, the people of Barangay Plaridel. Meron po tayong mga upuan dito sa loob for you to sit comfortably for our tonight's occasion. So maaari na po kayong pumunta sa mga table po of your purok na sinusuportahan. And now, ladies and gentlemen, to give us an opening remarks, let's give a round of applause to Honorable Kagawad Janice E. Aviles. Isang mapagpalang gabi po sa aking mga minamahal na kabarangay dito sa Barangay Plaridel. Lalong higit po ang isang pagbati sa ating minamahal na Vice Mayor Casimiro Cuatro Padilla. Magandang gabi po, Vice. Ganon din po sa ipinadalang representative ng ating minamahal na konsehal ng bayan, ang kanyang ina, ang former punong barangay ng Barangay Larap, si punong barangay Nympha Dilaw. Magandang gabi po. Gayon din po sa ating mga kasamahan sa konseho, sa ating minamahal na ama, ano po, ang punong barangay ng Barangay Plaridel, punong barangay Rolando M. Rafon, sa ating kagawad na laging aking partner, ano po, sa lahat ng mga palabas po dito sa Barangay Plaza natin, ang ating minamahal na kagawad, Luz Bininda ay Javier, our Committee on Peace and Order. Gayon din po sa ating kasamahan, si Kagawad Ron Esteban, Committee on Education and Youth and Sports Development. The same greetings to Kagawad Jasper Canlas na busy sa kanyang cellphone. Kagawad Jasper, ang ating Committee on Health.
Magandang gabi po. Gayon din po sa ating kagawad Fernando Di Udo. Kagawad, medyo late, pero dumating naman si kagawad. At sa ating pong SK Chairman, si SK Chairman Bok Tenorio. Though hindi nabigyan ng pagkakataon na maipalabas ang mga programa, ang mga proyekto under the 10% SK Fund, na bigay naman po ng kanyang papel itong nakaraang palaro po dito sa plaza as isa sa mga committees po natin. At ang ating pong barangay treasurer, of course, ang aking kumare, Elaine B. Aguirre, at ang napaka-sexing barangay secretary, si Maria Denise P. Bermasa. Saan na si secretary? Busy na siguro. Gayon din po, si Kagawad Rignin. Kagawad, pasensya na. Ang ating kagawad, ang ating kasamahan sa konseho, Kagawad Mary Susan A. Rignin. Siya po ang Committee on Livelihood. Ang pagbati rin po sa lahat ng mga senior citizens. Aside from Barangay Council, lagi kong inuuna ang pagbati sa ating minamahal na mga senior citizens. Diyan po sa table, kila Madam Asis. Pagbati po kila Ate Lut Amaranto, sa mga officers po. Gayon din po sa atin dyan, sa mga tanod. Nakita ko kanina pa po nag-a-assist. I know na dapat ina-acknowledge ang inyong effort. Pag ganitong mga okasyon na dumaraan, grabe ang effort ng ating mga barangay tanod. BNS and DHW, nakita ko rin po sila. Lalong higit ang pagbati sa mga magulang at sa mga kandidata na andito po sa plaza. Bakit lalong higit? Kasi po, para sa inyo po ang gabing ito. Alam po natin kung gaano po kaimportante ang effort na ibinigay po ng bawat pamilya ng mga kandidatang nakikita po ninyo sa entablado. Alam niyo po kung bakit. Kasi po sa pamamagitan ng ganitong fundraising activity po ng barangay, na isasagawa po ang mga proyekto na gusto po namin. Ang magiging proceeds po nitong kandidata natin for Mrs. Plaridel 2023 ay additional public address system po. Gayon din ang pag-purchase ng upuan na noon pa man po, mga taon pa nung mula po ako maging secretaries, always po nagpa-purchase tayo ng upuan kasi po lagi tayong napapawasan ng upuan taon-taon na lang sa sistira. Bakit ko po minimension ito? Ito po ang dahilan kung bakit po nandito tayo. Pero lagi po nating iisipin yung pinaka-essence po kung bakit nagkakaroon ng ganito. Ipinibigay ko yung connection ng bawat isa. Kung hindi po sa ating minamahal na Santo St. James the Apostles, wala po tayo dito. Lagi po nating ibigay sa kanya ang gratitude, sa kanya ang acknowledgement sa ating minamahal na St. James the Apostle. Bilang kilala, konting trivia po, si St. James the Apostle is also known as St. James the Great, St. James the Greater. Marami pong katawagan sa kanya. Kasama po ang kanyang kapatid na si St. John and St. Peter. Isa po siya sa tatlo na binigyan ng pagkakataon ng ating minamahal na Panginoon para po masaksihan yung mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Diyos. Isa po dyan, yung Transfiguration of Jesus. Sa mga Katolik, alam po natin kung ano po yun. Transfiguration of Jesus, Raising of Jairus' daughter. Alam po natin yung mga pangyayari niyaan, lalo na sa mga madadala sa simbahan. Kaya po sana naman po, sa mga naandito sa Barangay Plaridel, bigyan po natin ng halaga kung bakit po natin isineselebrate ang kapistahan. Ang kapistahan po, hindi po dapat, katulad nga po nung nabanggit ng ating minamahal na Vice Mayor, nung minsan po akong natambay sa kanyang opisina, hindi po kailangan lagi sanang bongga. Ang lagi nating iisipin kung ano yung true essence kung bakit natin sineselebrate ang ganitong mga okasyon. Kaya po sana, lagi nating tatandaan na ito ay para sa minamahal nating St. James the Apostle,
bilang siya ang pinadala ng ating minamahal na Panginoon para po tayo protektahan sa isang taon, magkaroon ng isang malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, ligtas sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya pakiusap ko rin po, every Sunday po, meron po tayong misa dyan. Sana naman po, hindi lang ito yung maraming madalas na tinatao. Even yung chapel natin, sana every Sunday, pinupuntahan po natin. Kasi yan po, yung totoong kahalagahan po kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Ano po? Yun lamang po, ang isang pagbati po sa inyong Barangay Plaridel. Gayon din po, akin na po kayong iniimbitahan sa amin po sa bahay para po sa pagdiriwan ng kapestahan bukas. Maraming salamat po. Yun lamang po. Hindi ko po nabati si Sir John Edward Atiwag, napakapogi. Thank you very much po for that opening message from our Kagawad Janice E. Abeles. And I would like also to congratulate her because I saw her tarpaulin on her house that she passed the licensure examination. I know it's too late, but then congratulations, madam. Welcome to the club. Anyways, so now let's move on to another message to be given to us by the father of Barangay Plaridel, ang ama ng ating barangay. Isang masigabong palakpakan po para kay Punong Barangay Rolando M. Rafon. Sir, kung nalimutan ka ni Kagawad Janice kanina ng batiin, ay babatiin po kita ng magandang gabi ngayon. Po, unang-una po, ang pagbati ng magandang gabi sa ating lahat. At ganoon din po sa Barangay Council ng Barangay Plaridel, sa pamumuna po ng inyong lingkod, at isa-isahin ko rin po ang aking mga kagawad na batiin. Ito po ay pangungunahan ng aking kagawad, Kagawad Rodney Esteban, Kagawad Jasper Bucanlas, Kagawad Mirisosa Terigni, magandang gabi po. Kagawad Marieta Villacroses, Kagawad Kami Javier, Kagawad Fernando Diodo, at sa aming Barangay Treasurer, kay Elaine V. Aguirre, at sa aming Secretary, kay Maria Denise Bermas, magandang gabi sa inyo lahat. At siyempre po, hindi ko dapat kalimutan ang ating pong wapong Vice Mayor, si Cuatro Padilla, magandang gabi po. At kanina po, nagbubulong sa akin ang ating dating former Barangay Captain ng Barangay Larat at former Sangguniang Bayan member, si Ate Nimpa. Nasa daw po sa pansamantala ang tatayong representative ng kanyang butihing Sangguniang Bayan member, si Councilor Kat Gilaw, dahil sa kadahilanan na po, mayroong kaunting kadahilanan. At ganun din po sa ating Kabalikat Bicol, sa pamumuna po ni Mr. Rodel Odo sa 6-4, at ganun din po sa ating Federation of Tanods, sa pamumuna po ni Mr. Francis Solano, na talaga naman po ang buong suporta andito po sa ating ngayong gabi. Kaya sila po ang tagapamayapa ng ating buong gabi. Hanggang bukas po ito. Full force po silang andirito ngayong gabi. Kaya po, at ganun din po, siyempre sa aking BNS, kay Miss Lourdes Traqueña, sa mga BHW, at siyempre, hindi ko rin malilimutan ang sariling atin, ang aking Chief Tanod Alberto Paulo. Chief, magandang gabi po. Una-una po, sa gabing ito, tayo nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang isang espesyal na okasyon. Ang gabi ng pagkorona sa mga hinirang na kandidata na nagwagi at naglampo ng kanilang oras, pagod at pera. Narito tayo ngayon upang bigyang bugay at parangalan ang mga naggagandahang kababaihang ito na nasa ating harapan ngayon at hindi nagdalawang isip na tumulong sa ating gagawing proyekto sa ating barangay. Ito po ang pagpapalagay natin ng mga karagdagang CCTV cameras para sa seguridad
ng ating komunidad sa lumalalang panahon at mga masasamang loob upang mas mabilis nating matugunan at malutas ang kaso ng mga krimen at nakawan. Pangalawa po, ang pagdaragdag natin ng mga monoblock chairs o upahan na ating mga magagamit sa mga meetings at caravan ng iba't ibang organisasyon at maging ng ating LGU o provincial government kapag sila may ilalatag ng mga proyekto at programa na gaganapin dito sa ating barangay plaza. Nais ko rin pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo, mga minamahal kong kabarangay o maging nasa ibang lugar na tumulong at nagbigay suporta sa ating mga kandidata na may tuturing nating mga perlas ng ating komunidad. Kayo ang nagbigay daan upang maging matagumpay ang prosesong ito at ang inyong partisipasyon ay patunay na malaga sa atin ang tunay na pagtutulungan. Ngayong gabi, tayo'y nagtitipon-tipon upang kilalanin ang mga nagwagi, ang mga kababaihang may puso para sa pagtulong sa kanilang barangay at pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Mga karaniwang individual na nagningas at nagningning, nagpakita ng dedikasyon upang tanggapin ang kanilang partisipasyon na ito para sa pagdiriwang ng ating kapistahan, Patron James Santos Santiago. Sa mga kandidatang nandito po sa ating mga harapan, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati at pasasalamat. Kayo ang magiging mga mukha ng ating komunidad, mga huwarang kababaihan na may layuning mapabuti ang kalagayan ng bawat isa. Sa inyong pagtahak sa tunguhing ito, hinihimo ko na maging inspirasyon pa kayo sa iba. Tandaan ninyo na ang tunay na halaga ng corona ay hindi sa mga di material na yaman, kundi sa mga pagbabagong magagawa ninyo sa pamamagitan ng inyong pagmamahal at malasakit sa ating mga kabarangay. Mga minamahal kong kabarangay, tayo ay magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating komunidad. Pagkakaisa, tiwala at malasakit, masisiguro natin ang mga mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Bago po ako malis dito sa aking sa inyong harapan, kanina po pala tumawag ang ating butihing mayor, humihingi po siya ng pamanhil dahil sa kaunting kadahilanan, hindi na po siya makakapunta rito dahil medyo masama ang kanyang pakiramdam. Kaya po, ang ating butihing mayor ay humihingi po ng paumanhin. At nandito naman po ang ating butihing vice mayor para tugon na rin po ang presensya ni mayor. At bago ko po malimutan pa, batiin ko rin po ang ating Baska President Efren Carreño at ang mga senior citizen na nandito ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat. At higit sa lahat, ito ang dapat kong hindi malimutan. Ang aking nagsusulong may bahay, ang aking first lady, si Mila. Agum, magandang gabi. Kaya po, muli, sa gabi ito, bukas na po ang kapistahan ng ating patron St. James de Apostol. Bukas po, imbitado po kayo ni Kagawad Janice sa kanilang tahanan. At muli po, magandang gabi at advance happy pista po sa ating lahat. Thank you very much, Punong Barangay Rabon, for that message. So maraming salamat po sa inyo. And indeed, it is true that the people of this barangay will be the key for such a success. So dapat talaga magtulungan ng bawat isa para sa ikakatagumpay ng ating pamunuan at lalo-lalo na ng mga tao dito sa Barangay Plaridel. So, of course, we would also like to extend our greetings to our beloved Mayor, Honorable Mayor Ariel M. Non, na hindi man makakadalo, subalit nagpapabot ng kanyang pagbati para sa mga tao dito sa Barangay Plaridel. And now,
A message will be given to us by our Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla, and syempre isasama na niya ang pagbati ng ating pinakamamahal na gobernador, Honorable Governor Dong Padilla. Isang masigabong palakpakan po para sa ating Vice Mayor Cuatro Padilla. Magandang gabi po, Barangay Plaridel. Una po sa ating punong barangay, Utol and Barangay Captain Rolando Rapon. Magkabatch po kami. Pero bata lang ho ako ng mga 10 taon. Sa buong kagawaran po ng Barangay Plaridel, hindi ko na kayo iisa-isahin dahil pinakilala na kayo ni Kagawad Abilis kanina, ni Kapitan. So para hindi na humaba ang aking pananalita at maipagpatuloy na natin ang ating programa, hindi ko na iisa-isahin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa aking nanay, ang aking nanay ng aking kasama sa konseho, ang dati nating konsehal ng ating bayan, palakpakan po natin, Ate Nimpa Dilaw. Magandang gabi po. Sa ating pong mga barangay tanod, kanina nakita ko at sinabi naman ni Kapitan na dito po ang buong federasyon ng ating barangay tanod para protektahan at siguraduhin safe ang ating gaganaping pagtitipon ngayong gabi. Sa inyo pong lahat ng miyembro ng barangay tanod ng bawat barangay ng Jose Panganiban, magandang gabi po sa inyo. Sa ating pong mga senior citizen na nandito, sa aking pong mga nanay, mga magulang at mga kasama natin, mga kababayan ko dito sa barangay Plaridel, isang masaya at magandang gabi po sa ating lahat. Una po, ipapagpaumanin ko na rin ang hindi pagdalo ng aking kapatid, si Governor Dong Padilla, sa kadahilan ng pong ngayong araw ay SONA po ngayong araw. So conflict talaga ng schedule. Ako rin po dapat ay naandun din sa Manila ngayon, pero eto na lang din ang aking isi-share sa inyo na kanina po ang ating pong isa sa investor natin na hinihikayat natin na magtayo ng planta dito sa Jose Panganiban ay nagpresenta po kanina sa ating session. Ito po yung IGT or Integrated Green Technology Incorporated. Ito pong kumpanyang ito ay nagbabalak na maglagay ng tinatawag nating waste to energy project. No? Kaya po, hinihikayat ko lahat kayo ng mga mamamayan ng ating bayan, ng ating Barangay Plaridel, samahan niyo po kami. Ipagdasal po natin na matuloy ang proyektong ito sapagkat napakaganda po nito. Kung tayo'y pagbibigyan ng mahal na Panginoon na matuloy ito dito sa ating bayan, malaki po ang maitutulong nito para mapalinis ang ating bayan, mapababa ang presyo ng ating kuryente, gumanda ang ating iangat ang pamumuhay ng ating bayan. Ito po ay pinaplano natin na pagkasunduan po ng ating butihing gobernador, ganon din ang ating butihing alkalde, na kung yan po ay matutuloy dito po kaninang umaga, pinasyalan po namin yung location, dito po ito ilalagay sa Barangay Santa Rosa Norte. Ang ibig pong sabihin nito, ito pong technology na ito yung matagal na naming, alam nyo, kung titingnan ninyo, halos lahat ng bansa sa buong mundo, ganito na po ang ginagawa sa basura. Tayo ang talagang nahuhuli. Hanggang ngayon, nag-uusap nga kami ni Mr. Jimenez kanina. Nakakaawa sapagkat hanggang ngayon
ang ating pong teknolohiya pagdating sa basura ay ganun pa rin, landfill pa rin ang ginagawa. Kung makikita niyo po yung presentation kanina, lahat kayo mamamangha. Sa darating na panahon ho, kung yan ay, sabi ko nga, pagbigyan tayo ng mahal na Panginoon at mailagay natin yan dito sa ating bayan, mawawala na po ang issue natin sa basura. In fact, tayo pong mga mamamayan sa darating na panahon, ang tingin natin sa basura magiging pera. No? Pera ang tingin natin sa basura. Yan po lahat ng klase ng basura hanggang sa mga tinatawag nating agricultural waste at saka mining waste, yan po kukunin nila. Dadali natin, i-convert natin yan into electricity. Ang technology po ito ay matagal nang ginagawa, is a German technology. Ang kumpanya po na magtatayo dito sa atin yan, knock on wood, matuloy po. Tulungan nyo kami sa aming panalangin po sapagkat napakahalaga talaga dito para sa atin. Ang kumpanya pong ito, ang mangyayari kapag naitayo na po ang planta dito, lahat ng basura sa buong Camarines Norte, dito po ang bagsak sa atin. Pagdating ho dito, yan ay i-convert natin into electricity po. No? Kanina nung nag-uusap kami ni Mr. Jimenez, nung tinanong niya ako, Vice, magkano ba ang presyo ng kuryente natin dito sa Pangaliban? Nung sinabi ko sa kanyang 17 mahigit ng ating presyo, muntik na siyang mahulog sa kanyang kinauupuan. Nagkakain kami sa lakasa, muntik na siyang, ganun kamahal yun. Ang presyo po ng kanilang produkto, umaabot lang ng 6 pesos 55 cents. So kung dadagdagan nyo yan doon sa mga yung mga add-on expenses ng Canoreco, nakikita pa rin natin na malaki ang maibabawas nito sa ating kuryente. Isa po yan sa ating pinagtutuunan ng pansin. Ngayong buwan, ang aking pong estimate, siguro by August, yung pong kumpanya na nagtayo ng windmill doon sa Pililla, Rizal, na andito rin po sila. Sila po ay nagpaplano na maglagay ng around 200 megawatts na windmill project po dito sa ating bayan. Kaya ngayong Agosto po, ang aking estimate, bago matapos ang buwan ng Agosto, sila po magtatayo na ng tinatawag na meteorological mast. Para po yung, kung nakikita ninyo yung tower ng Globo Smart, parang ganun po yun, pero ang nakalagay doon, puro mga sensor. Kasi kailangan nilang pag-aralan yung ating temperatura, yung lakas ng hangin, buong taon. Kung tayo po ay pagbibigyan ng mahal ng Panginoon, at again po, hinihiling ko sa aking mga kabarangay dito sa Barangay Plaridel, sama-sama po tayo, ipagdasal po natin na itong dalawang proyektong ito matuloy, pagbigyan tayo. Sapagkat kung matutuloy, ang windmill project po, 200 megawatts po yun. Umaabot ng 32 na piraso ng windmill ang ilalagay po dyan sa kabundukan ng yung kabundukan na yan ng San Jose, pababa ng Kapalonga. No? Para ma-imagine nyo na lang kung gaano kalaki yan. Ang isang windmill po, ang kailangan nating lupa, 1.5 hectares bawat isa. 32 ang ilalagay po natin. Kaya napakalaki pong proyekto niyan. Yung dalawang proyekto pong ito, kapag natuloy na po ito, yan po ay magbibigay ng libo-libong trabaho. Sa construction pa lang, libo-libong trabaho po ang maibibigay niyan. Bukod pa sa sinasabi ko nga, na kapag tumatakbo na ang katulad ng waste to energy project, yung issue natin ng basura, mawawala yan
malilinis talaga natin. Kanina, papunta kami ng Paracale, dito kami dumaan sa may Luklukan Sur, no? Kung titingnan namin, nakita namin yung mga kalsada, ang tataas ng mga damo. Sa ibang bansa ho, pag napunta kayo ng ibang bansa, makikita ninyo ang mga kabundukan, ang mga lalong-lalo na ito mga nasa tabi ng kalsada, tabas po yan, malinis na malinis yan. At ginagawa naman nila yun, bakit? Kasi yung mga damuho na yun na pinutol natin, yun po ay feedstock, yun ang ginagamit din para sa pag-o-operate ng planta. Kaya napakahalaga, yun po yung mga tinatawag nating agricultural waste. Yung ating pong mga nyog, yung mga palapa ng nyog, yung lahat ng agricultural waste, sa mga darating na panahon po, kung yan ay tumatakbo na, yan po, pera na yan. Nung nag-uusap kami ni Sir Mike kanina, sabi ko nga, noong panahon ni Mayor Dong, meron tayong programa dito. Hindi po ba yung basura, yung mga plastic, iniipon natin, kinikilo yun, pinapalitan natin ng bigas. Tama po? Pero hindi lahat ng basura magawa natin ng gano'n. At the same time, sabi ko nga, problema natin, iniipon namin yung basura, pero saan mo dadalhin? Pero kung ito po matutuloy, may lalagay na yung planta dito, wala na tayong problema doon sa mga basura na yun. Kaya sabi ko nga, tayo na mismo ang maglilinis ng mga bakuran natin. Lahat ng nakikita ko yung mga farm natin dito na ang tataas ng mga talahib, ng mga puno and everything. Malilinis na po ito. At kayo na magsasabi rin ako, pera ito, lilinisin ko to, ibigay ko na lang ito sa planta. May pera ako, may bigas ako. Hindi po ba? Napakaganda po niyan. Yung ating pong windmill na sinasabi ko, ang Pililla Rizal po, bago maitayo yung windmill nila, para mai-compare nyo lang po, ang Pililla Rizal, 56 megawatts lang po. Yung pinaplano po ng kumpanya na yun, same company po ito same company. Nakita nila na kalinya tayo ng Rizal, Camarines Norte ang sa baba natin, nakaharap tayo sa Pacific Ocean. Kaya po, sila mismo ang pumili sa atin, no? Kaya napakaganda po ng chance talaga. Ang kailangan na lang yung study for 1 year. Kailangan po nila, requirement po ito ng DENR. Kailangan po nila yung 1 taong pag-aaral ng yung data. Nung sabi ko nga, yung temperatura, yung lakas ng hangin, yung ups and down ng ating panahon. Kailangan po nila yung data na yun for 1 year. Kaya po, siguro, sa next year, na piyesta ulit ng Barangay Plaridel, maia-announce na namin sa inyo kung go or no-go ang proyektong ito. Kaya po, samahan niyo ako, sabi ko nga, samahan niyo kami sa aming panalangin, magsama-sama po tayo sapagkat alam ko naman, kung wala po ang nasa taas, wala po tayong mararating, no? Kailangan po natin ang blessing ng Panginoon. Having said that, hindi po ang aking gusto ko rin i-share sa inyo naman ang aking pananaw pagdating sa piyesta. Ako po, sa totoo lang, medyo magkaiba ho tayo siguro. Sa karamihan dito, magkaiba tayo ng pananaw pagdating sa piyesta. Sapagkat nakalagay ho naman sa Biblia na ang ating Diyos ay seloso. Ang gusto niya, siya lang ang binibigyan ng parangal. Siya lang na gumawa. Ang sabi nga niya, bakit niyo binibigyan ng parangal ang lahat ng gawa ko, pero ako na gumawa, hindi niyo ibinibigay sa akin ang tunay na parangal. No? Kaya po, para sa akin, itong ating piyesta, naintindihan ko rin naman po, merong magandang naitutulot, pero
Sana naman mapag-aralan natin, mabigyan natin ng attention din ho, kung ano ba talaga ang long term na ibinibigay nitong kultura na ito sa atin. Para na lang po sa ating katanungan na lang sa ating lahat. Kung titingnan po ninyo, ang kultura natin ito, nakuha natin ito sa mga Espanyol. Ang tanong, nasaan na ang mga Espanyol? Pagdating ho sa Europa, dati ang Spain, number 1 country ng Europe. Number 1 country in Europe. Ngayon, nung kailan lang po, muntik na silang mabankrupt. Yan po ang sitwasyon. Kaya, tingnan na rin lang natin, no? Kung tama ba na ipagpatuloy natin sapagkat ako po, siguro, kung maganda naman ang kabuhayan natin, maganda naman ang kabuhayan ng ating mga mamamayan at talagang tunay na mayroon tayong kinikita, maganda ang ating mga ani, maganda ang kabuhayan ng mga tao, siguro po, pwede na tayong mag-celebrate, no? Pero hindi ko pa rin iaalay yun kung kaninong santo, no? Doon pa rin ako sa Diyos Ama. Sapagkat sabi nga niya, siya ang gumawa ng lahat. Pati kung sino-sinong santo na yan, wala po yan kung wala ang Amang Diyos. Hindi po ba? So yun lang naman po ang aking gustong ipaabot sa ating lahat. Pag-isipan din po natin, sabi ko nga, hindi lahat ng nakikita natin, nakagisnan natin ay tama. Tayo po magtanong din. Sabi ko nga, para na lang din sa inyo, tingin ko, lahat tayo pumupunta ng palengke, bumibili ng langis. Yung ating mantika. Di po ba? Yung ating mantika. Pero, nakikita ninyo yung mantika sa palengke, pero walang nagtatanong sa inyo. Ano po yun? Nakita ko yung mantika, ang nakalagay, vegetable oil. Tama po? Vegetable oil, nakikita ninyo yan sa palengke. Pero, walang nagtatanong, anong klaseng gulay ang pinanggalingan niya? Napakaraming langis naman yan. Ilang ektaryang gulay ang kailangan mo na pigain para magkaroon ng vegetable oil na yan. Yan pong oil na yan, peke yan. Alam niyo po ba, yung canola oil, yung vegetable oil, pesticides ho yun. Nung unang panahon, pesticide ho yan. Kahit ngayon, subukan ninyo. Kung kayo mayroong halaman, nakikita ninyo, namumuti. Di ba? Yung parang mga insekto sa halaman po. Maglagay lang kayo yung takipunong, inyong lagayan. Tatlong puno doon, ilagay ninyo mga 1 litrong tubig, lagyan nyo ng sabon, ispray ninyo. Tingnan nyo po kung anong mangyayari. Kung kayo may puno ng kung ano mangga, na may mga malalaking hantik na langgam, isprayan po ninyo yan. Nawawala yan. So, ang tanong, kung yung mga insekto, nalalaman nila na masama sa kanilang katawan yun, kaya lumalayo. Tayo po, tingin ko, masama rin yan sa atin. Hindi lang natin maramdaman agad dahil tayo po malalaki. Kaya hindi natin maramdaman na yung langis na ginagamit natin, yung mantikang ginagamit natin, doon sa pagpipirito natin ng isda, pagluluto natin, nakakasama sa ating kalutugan. No? Pero sabi ko nga po, walang nagtatanong yan. Nakita natin na gano'n ang ginagawa ng lahat. Pero walang nagtatanong saang gulay nang galing itong mantikang ito. At ilang ektarya. Imagine nyo na lang, pag sinabi sa inyo na, yung vegetable po yan, galing yan sa petsa. Ay ilang ektarya petsa yun bago kayo makapagpuno ng isang lata ng mantika. Ay pag sinabing 1 ektarya, ako, mas mahalaga, mas mabuti pa yan, ibenta mo na lang yung 1 ektarya mo ng petsa, kesa pigain mo pa yan, gawin mong mantika. Tama po? Yun lamang po ang aking gustong ipaabot sa ating lahat. Minsan ho, hindi lahat ho ng nakikita natin
na ginagawa ng karamihan ay tama. Ganon din ang aking sinasabi pagdating naman dito po sa ating kapiestahan. Hindi ko po inaano naman, pero ang sinasabi ko lang po, pag-isipan din po natin. Ako, nangihinayang po ako sabi ko nga kay Kagawad Abiles nung kami nagkausap minsan sa aking opisina, sabi ko sa kanya, nangihinayang ako sa maliit na kapital dahil nga mahirap ang ating pamumuhay, mahirap ang ating bansa, pero ang ginagawa pa natin, hila dito sa kaliwa ng pera sa pagsusolicit. Bago ko nga po pala makalimutan, palakpakan po natin ang mga magigiting na reyna ng ating barangay Plaridel. Sapagkat kung hindi po sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang pagpapagod, sa pag-iikot, para makapag-solicit ng perang nakala po natin ngayon, wala rin po ang ating selebrasyon ngayong gabi. Having said that, yun din po ang pinupunto ko, na sayang ho ang pera kung paghila natin sa kaliwa, isang gabi, labas agad dito sa kanan. Tama naman, kung marami tayong pera, okay lang yan. Pero kung kukunti ang ating resources, sabi ko, dapat siguro pag-isipan natin din muna na linangin, palakihin ang perang yan para tayo umunlad talaga ang ating pamumuhay. Kung titingnan ninyo po, mga minamahal ko mga kababayan, ang Pilipinas po dati, number 2, Japan ang sumunod, Pilipinas. Ngayon, tayo po nasa ilalim na sa buong Asia. Inunahan na tayo ng Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam. Ngayon, ang nasa ilalim na lang natin, Cambodia. Tingnan niyo po yan. Hindi lang natin pinag-iisipan, pero sabi ko nga, paurong tayo ng paurong. Habang tumatagal ang panahon, paurong tayo ng paurong. Pasalamat na nga lang tayo sapagkat ang ibang bansa nangangailangan ng mga trabahador. Kaya pinapayagan nilang pumasok ang mga Pilipino para magtrabaho sa kanila bilang OFWs. Kung wala po ang ating mga OFWs, palagay ko ngayon, bagsak na po talaga ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya pag-isipan po natin ito, mga minamahal kong mga kababayan. Tingnan po natin sapagkat kung magpapatuloy ho ang direksyon na ganito, ako po nagsasabi sa inyo, wala akong makitang magandang mangyayari po sa ating bansa, sa ating bayan. Kung patuloy ang paggastos natin ng pera, pasok agad dito, labas agad dito sa kanan, gastos agad. Ang sabi ko kay kay Kagawad Abiles, pag-aralan po natin na ang pera pumasok dito, pag-isipan natin kung paano pararamihin ito bago tayo gumastos dito sa kanan. Paramihin muna ang pera, inegosyo muna ang pera. Pag tumutubo na ang pera, saka tayo mag-isip ng ibang programa na ang pera lalabas. Ano po? So yun lang naman ang aking mensahe. Sana po pakinggan ninyo ang aking mensahe ngayong gabi. At yung mga katanungan, tanungin din po natin. Yun lamang po, isang masayang gabi po. Happy Fiesta sa lahat ng aking mga kabarangay dito sa Barangay Plaridel. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Salamat po. Thank you very much, Vice Mayor Cuadro Padilla, for gracing this event with your presence. And syempre maraming salamat sa pagbibigay sa atin ng impormasyon ng mga magandang bagay na mangyayari sa hinaharap sa ating bayan. And syempre, maraming salamat din po sa point of realization. Sana may napulot lang ating mga kabarangay dito sa Barangay Plaridel para pag-isipan on ourselves for our future. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, for us to be entertained this evening, let's have an intermission number to be given to us by New Kids Generation. New Kids Generation.
Ayan, talaga nakalive po tayo, no? Isa pa, sigawang palagpakan po para sa ating new gen kids. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Halina magsaya, sige walang pipigil. Tayo sabay-sabay, taas na ang kamay. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Obsessed with you, yes. There you have it, ladies and gentlemen. So masigawang palakpakan naman dyan para sa ating new generation. Ayan, siguro ito yung mga apo ng mga nag-intermission last year ng mga lola. Tama ba? Hinahanap ko sa program kung merong intermission ng ating mga lola. Baka may pasabog din sila mamaya. Okay, so at this moment po, ladies and gentlemen, sa mga namang kabarangay, meron pa po pong maghuhulog ng ating raffle tickets sa ating Tambiolo. I'll be giving you 10 seconds. Para po mabilis po ang ating facing of the coronation. And we will be beginning or starting with our 6th runner-up. And now, ladies and gentlemen, let's now proceed to the coronation of our 6th runner-up
Angelita C. Nabarosa, and her escort, Shady P. Nabarosa. To give the sash, we have Honorable Puno Barangay Rolando M. Rafon and Honorable Kagawad Luz Biminda I. Javier. And for the certificate, a citation reads Republic of the Philippines, Brinified Bicol, Province of Camarines Norte, Municipality of Jose Paliman, Barangay Plaridel. Certificate of Appreciation is hereby awarded to for being 6th runner-up on Mrs. Plaridel 2023, held in Barangay Plaridel, Jose Paliman, Camarines Norte, given this 24th day of July 2023. Signed, Honorable Janice E. Aviles, Chairman Committee on Social Affairs. Signed, Honorable Rolando M. Rafon, Puno Barangay. And to award the certificate, let's have Honorable Puno Barangay Rolando M. Rafon, Honorable Kagawad Marietta and Villa Cruces, and Mrs. Ariel P. Caparanga. Our 6th runner-up, we have Honorable Kagawad Luz Biminda I. Javier, Mrs. Rose Campira, and Laila Bacarin. To give the trophy to our 6th runner-up, we have Architect Rafael Von Lin and Mrs. Letty Catorman. And to give the presents to our runner-up, we have Honorable Puno Barangay Rolando M. Rafon, Mila D. Rafon, Edna Ramos, Christian Maria Viero, Pau Pau, as well as Lenny Catarman, as well and Dimple. Once again, ladies and gentlemen, our 6th runner-up, Angelita C. Nabarosa and Jaime P. Nabarosa. Hindi po pinapag-usapan namin yung mga magbibigay ng award, so kayo na please be ready. Maaari na po kayo magtungo dito sa ating side kay Kagawad Janice. Once again, ladies and gentlemen, sa masigabong palakpakan po para sa ating 6th runner-up, Angelita C. Navarrota. To all the presenters, thank you very much. And now, ladies and gentlemen, let's move on to our 5th runner-up, Irene C. Ramos, her escort, Mike Angelo Latuna. To give the sash, we have Honorable Governor Ricardo Padilla, and in behalf of him, we have here Vice Mayor Cuatro Padilla. To
together with Honorable Kagawad Janice E. Abeles. Let's have Honorable Kagawad Janice Abeles and Mr. Ferdinand Sis. The certificate as Steve runner-up will be given by Mr. Ferdinand Sis and Honorable Kagawad Janice E. Abeles. To award the bouquet to our fifth runner-up, we have Miss Joanne Canicola and Miss Flora Jane Dasco. We have here Honorable Mayor Ariel Amnon, and the applicant, let's have Kagawad Odo and Mrs. Beth A. Cha. In behalf of Honorable Councilor Kat Dilaw, we have her mother, former Councilor Nipa Dilaw, and Gabrielle Gajo. Once again, ladies and gentlemen, our fifth runner-up, Irene C. Ramos, and her escort, Mike Angelo Lacuna. To all the presenters of our fifth runner-up, thank you very much. At this moment, ladies and gentlemen, we will now be crowning our fourth runner-up, Christina B. Domingo, and her escort, Erwin Olita. To give the sash, we have Mr. Efren C. Carino and Mrs. Edna A. Asis. Once again, to give the sash, we have my former colleague, Ma'am Edna Asis, and syempre, Mr. Efren C. Carino.
certificate, let's have Honorable Kagawad Marieta and Vilio Cruces and Mrs. Emma L. Despalanderes. Our third runner-up, we have Mr. Francis Garduque and Chloe Nicole Garduque. Von Rafael Lim, Mrs. Lilibeth M. Balane, and Nicole Mendez. To hand over the trophy, we have Mrs. Leonora B. Cuya and Junel M. Yape. And the presents to our fourth runner-up, we have Mrs. Edna Lapak, Mrs. Oriel E. Cabaranga, and Miss Ellen O. Perilia. Once again, to give the gift, we have Mrs. Edna Lapak, Mrs. Oriel E. Cabaranga, and Miss Ellen O. Perilio. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to our fourth runner-up, Christina B. Domingo. Proceed to our third runner-up, Emeraldine Yet Garduque. Her escort, Ferdy Garduque. To give the best, we have the chairman, Cheryl B. Tenorio, and Honorable Kagawa, Janice Abeles. And to award the certificate as third runner-up, we have Honorable Bunabarangay Rolando M. Rafon and Honorable Kagawad Morigueta and Villian Cruces. Thank you very much. Moving on now to the giving of bouquet. To our third runner-up, we have Mr. Francis Garduque and Chloe Nicole Garduque.
Franz Garduque and John Denver Ramos. Once again, ladies and gentlemen, isang masigabong palakpakan para sa ating third runner-up, Amberlyn Yet Garduque. Once again, thank you very much to our dear presenters and friends. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia, cara. El fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos a las ceritas del amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Todo el día vamos bailando en la orillita, que la marea está pintadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos a las ceritas del amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todo el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita,
Renz, and as far as I know, baka si to give the bouquet to our second runner-up, we have Honorable Kagawad Janice E. Aviles, Miss Agnes E. Astis, Miss Paula Rupan, Mr. Paulo Quignayo, Mrs. Liza De Veo, and Mr. Errol Venus. Give the trophy, we have the owner of Carmina's Gown Suits Collection, Mr. Mario S. Soltes and Miss Mia Schneider. To our second runner-up, we have Mrs. Fe Del Castillo, Miss Lizelle Salen, Miss Jubet Enriquez, Miss Agnes Asis and Company, Architect Rafael Juan Lee, and Mrs. Yoli Leon. And the greatest gift of all. Ayan na po yung greatest gift binibigay na sa ating second runner-up. And to put the crown to our second runner-up, Miss Lilibet B. Vasquez, we have Miss Paula Rupan and Honorable Kagawad Marieta Villacruzes. Muli mo, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating second runner-up, Lilibet B. Vasquez. Once again, thank you very much to our dear presenters, to our second runner-up.
of first runner-up, Clarissa D. Bantoy with her escort, Clark Richmond Gamba. To give the sash, we have Miss Jillian Albonia, and in behalf of Miss Vanessa Rosap, we have Honorable Kagawad Rodney Esteban. Certificate, we have Honorable Kagawad Rodney O. Esteban and Honorable Kagawad Jesper G. Canlas. Okay, to our first runner-up, we have Claridge Gamba, Denise Madrigal, and Kenshin Kashao. We have Honorable Puno Barangay Rolando M. Rafon and Mila D. Rafon. To give to our first runner-up, Clarissa D. Bantoy, we have Miss Rachel Ann Habitan, Shani Albonia, and Honorable Kagawad Jasper G. Canlas, together with Honorable Kagawad Rodney O. Esteban. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to our first runner-up, Clarissa D. Bantoy. And now, to give the crown to our first runner-up, we have Honorable Kagawad Marieta and Villa Cruces and our Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla.
Once again, our first runner-up, Clarissa Di Buntoy. To all the presenters, thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we will now be proceeding first to our final raffle draw. So may I request again, Honorable Punong Barangay Rolando Rafon, Vice Mayor Cuatro Padilla, to be with us for this final draw of lots. And before that, while we are still waiting, I would like to thank our own and our local gown collectors. Mga kabarangay, at sa lahat ng naging parte ng aking journey at tagumpay. Maraming salamat sa pagtitiwala, suporta at pagmamahal na pinagkaloob niyo sa akin. Sa aking pamilya, Marcy at God, thank you for being constant source of my inspiration. Mahal ko kayo. I have been blessed to wear this crown, and tonight marks the day of the incredible chapter of my life. As Mrs. Plaridel, natutunan ko na kung may gusto kang makamit sa iyong buhay, kailangan mo itong paghirapan. At hindi ito mangyayari kung walang tulong mula sa aking pamilya at mga kaibigan at mga kabarangay. At higit sa lahat, I truly thank you, our Heavenly Father, of all the blessing He has showered upon me. Salamat po, Panginoon. Once again, I stand before you once last time as a tatay holder. Again, maraming salamat po sa lahat. Advance Happy Fiesta po, Diva Santo Santiago. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to our former queen, our Mrs. Florida 2016 Queen Millet, C. Alfonso. And now, the moment that we've been waiting for, the coronation of Mrs. Florida 2023, Her Majesty Queen Melissa Aviles Candelaria and her escort Arnold Bagabiong Candelaria. To our queen, we have Mr. Ricardo Espitero and Mrs. Salome E. Aviles.
let's proceed to the giving of the certificate to our Mrs. Cardinal 2023. We have Honorable Punong Barangay Rolando M. Rafon and Honorable Kagawad Janice E. Aviles. To give the bouquet to our Mrs. Paradel, we have Miss Abigail Espitero and Mrs. Lucena S. Hispania. We also have Mrs. Lourdes Bagadion and Vice Mayor Cuatro Padilla. Once again, to give the bouquet, we have Miss Abigail Espitero and Mrs. Lucena S. Hispania together with Mrs. Lourdes Bagadion and Vice Mayor Cuatro Padilla. Another bouquet will be given by Mrs. Lourdes Bagadion and Vice Mayor Cuatro Padilla. Another bouquet will be given by Mrs. Eileen A. Ramirez. As well as Mr. Ricardo Espitero. Award the trophy to our Queen Melissa Abulas Candelaria. We have Mrs. Fe A. Cha and Mrs. Julie A. Zagado. Gift to our Mrs. Plardal 2023, we have Architect Von Rafael Lim, Miss Jasmine E. Tayag, J. Vincent Manolid, Renalyn A. Ramirez, Juliana, Kylie A. Zagado, Mathea G. C. Aviles, and Mina Rose Toscano.
And I would like to acknowledge the little miss earlier. We have Renalyn A. Ramirez, Juliana Cali A. Zagado, and Mathea G. C. Ables. To our Queen Melissa Ables Candelaria, we have Honorable Kagawad Janice E. Ables, to be paired with Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla, as well as with the help of our former Queen, Milette C. Alfonso. So the game is now being turned over to our new queen, our Mrs. Florida 2023, Her Majesty Queen Melissa Ables Candelaria. And to turn over the scepter, we have Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla and Mrs. Teresita E. Manolido. Once again, to turn over the scepter, we have Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla and Mrs. Teresita E. Manolido. And that, of course, with the help of our former Queen, Milette C. Alfonso. We have Honorable Vice Mayor Cuatro Padilla and Mrs. Salome E. Abeles. With the help of Milette C. Alfonso, our former Queen.
Queen Melissa Aviles Candelaria and her escort, Arnold Bagationg Candelaria. To all the presenters, thank you very much. Hello, at sa lahat ng mga okasyong dumaan sa nakalipas na mga araw. Kaya po, muli, ang ating pong sangguniang barangay ay nagpapasalamat sa inyo sa tulong ng ating mga kandidata dahil tayo po ay binigyan ng panahon na makatulong sa ating mga proyekto gagawin dito sa ating barangay. Kaya po, ang ating pong programang ito ay formal ko na pong isinasara. Maraming salamat po. Thank you very much, our Puno Barangay Rolando Rupon. And now our coronation will now be complete without the royal dance. And now may I request our dear queens and runners-up to kindly please be on our dance floor together with your sport. Just like I could do anything, you've given me moments of love, bringing us closer together, sweet memories. I know we'll remember forever. Moments of together.